Jeffrey Magpantay na isa sa mga sospek sa pagkawala ni Catherine Camilon, hindi pa rin mahagilap magpahanggang sa ngayon. Ano nga ba ang nangyari? Buhay pa nga ba ito o nagtatago lamang? Netizens, may duda sa tunay na sinapit ni Magpantay. Ito ay usap-usapan online matapos na ilantad ng ina ng beauty queen na si Mrs. Camilon na nakikita niyang nakagamit pa pala ng cellphone si Police Major Alan De Castro. Ilang araw na rin ang nakararaan simula nang maglabas ng panawagan si Senator Raffy Tulfo hinggil sa pagbibigay ng pabuyang 500,000 pesos sa sinumang makakapagturo sa kinaroroonan ng bodyguard driver na Alan De Castro na si Jeffrey Magpantay. Malinaw ang kanyang pagkakilanlan mula sa mga larawan na ibinahagi sa social media, kaya't madali siyang makikilala ng sinuman sakaling siya ay makita. Pero tila ito ay maila pa rin at maaring patuloy na nakakatanggap ng pinansyal na suporta sa sinuman dahil patuloy itong nakakapagtago. Ang pagkakalantad ng paggamit ni De Castro ng cellphone habang nasa restricted custody ang siyang itinuturo ng netizens na dahilan kaya hindi pa mahuli-huli itong si Magpantay. Marahil nagkakaroon pa rin sila ng pag-uusap ni De Castro magpahanggang ngayon o kung hindi naman, maaring ito umano ay pinatrabaho na rin. Para kung sakali ay hindi na makapagsalita pa o makapagbigay ng impormasyon hinggil sa kaso. Si Major De Castro ay hindi naman din mapilit sa pagsasalita hinggil sa krimen at kung saan nakatago ang katawan ni Catherine Camilon dahil bilang pulis, alam niya ang kanyang karapatan na hindi siya mapipilit na sinuman na magsalita at kung sakali, hahayaan na lang ang mga ebidensya na magsalita laban sa kanya pero firm ito sa kanyang desisyon to remain silent. Samantala, ang dalawa pang katao na sangkot sa nangyari sa pagkawala ni Camilon ay hindi pa rin nabibigyan ng pagkakakilanlan hanggang sa ngayon at ang tanging makapagturo sa mga ito ay walang iba kundi si Jeffrey Magpantay. Narito naman ang komento ng ilang netizens. Yung police major mastermind yan, matik na yan. Personal bodyguard niya eh, hirap kasi sa mga pulis pag sila ang suspect, ang laging sagot ay provoke my right to remain silent. Tapos may due process silang sinusunod. Sa mayayaman lang naman at nasa may mga katungkulan yan ina-apply pero pag mahirap, matik kalaboso. Pag pumalag, may suntok, bugbog, or worst scenario baka nanlaban at pinatay pa. Mahirap magtiwala sa ganyang mukha lalo na kung pulis. Mukha pa lang suspect na sa krimen. Sana buhay pa ang biktima dahil kawawa ang pamilya naghihintay, lalong-lalo na ang mama at papa. Hirap na hirap sila paaminin si Major, kahit sinasalpak na sa bibig nila ang mga ebidensya. Kung mahirap at pangkaraniwan na mamamayan lang yan, baka sinikmurahan at salvage pa yan kung di pa umaamin. Isa siyang major kaya matinik yan, malinis gumawa ng ebidensya. Sigurado, nakabaon para di mangamoy ang isang bagay. Ang lahat ng kasama natiklop ang bibig para sa kaligtasan ng mga pamilya.